Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So heto na nga patungkol doon sa manager's check na ipinresenta ni Madriaga doon sa impeachment hearing na pinagsususpedyahan nga ng mga netizens na tila fabricated ang cheque na ito. Kung pag-uusapan nga daw ang branch kung saan nanggaling ang pera na ito o ang cheque na ito ay ayon sa isang certified DDS si Adrian Pascual. Ito ang kanyang nakalap. Update. Walang land bank branch sa DHSUD building sa Diliman, Quezon City noong 2023. Ayon sa ating DHSUD Bubuit, pakiconfirm naman po ang mga nakapunta na po doon o nagagawi sa lugar na yon. At ito nga nag-google tayo kung meron ba talagang branch na land bank na ito noong 2023 kung saan ito yung nakalagay na date doon sa manager's check na ipinresenta ni Madriaga doon sa impeachment hearing. Ito ang sabi ng Google, base sa mga talaan ng sangay ng land bank noong 2023. Walang direktang sangay o branch o extension office na nakalista sa loob mismo ng DHSUD Building or Department of Human Settlements and Urban Development sa Kalayaan Avenue, corner Mayaman Street, Diliman, Quezon City. Pero heto pa yung dagdag ng Google. Ang sabi, bagamat walang branch sa loob ng DHSUD Building, mayroong ilang malalapit na land bank branches sa paligid ng Diliman noong 2023. Ito nga yung Land Bank Elliptical Road Branch na matatagpuan sa DABS-WM Compound Elliptical Road, Diliman. Meron ding Land Bank na matatagpuan sa PCA Building Commonwealth Avenue, Diliman. Meron ding Land Bank noong 2023 na nasa second floor PNB Building, Apacible Street, UP Diliman Campus. Meron ding Land Bank of the Philippines, LTO, na matatagpuan sa LTO Central Office. Ito ay ayon sa Google At ang sabi nga ng Google, yung una natin binasa, walang branch o sangay sa loob ng DHSUD. So kayo na ang bahalang humusga at paniniwalaan nyo ba yung manager's check na ipinresenta ni Madriaga? Sinundan naman ito ng post ni Ms. Sasrugando Sasot. Ang sabi niya, Hi, Land Bank of the Philippines. May I know kung saan itong Department of Human Settlement Urban Development Branch, Diliman, Quezon City ninyo? Kasi I cannot find it in your website. At makikita nga natin na nag-research itong si Sasrugando Sasot sa website. Ang kanyang nakita lamang ay yung Quezon City Circle Branch, Quezon City Hall Branch, Quezon City Hall of Justice 3, Quezon City Hall Lobby 2. So wala daw nakita si Ms. Sasrugando Sasot na branch na ganito na nakasulat doon sa cheque. At dito nga ay mayroong paghahambing si Ms. Sasrugando Sasot. Ang sabi niya dito, Hi guys, let's play Spot the Difference again between two land bank managers check. One is real, one is fake. At ito nga yung litrato na kanyang ibinahagi. Yung manager's check na legit. Yung manager's check na legit na nasa itaas na bahagi daw yung legit ayon kay Sasrugando Sasot. At kung makikita natin sa ibabang bahagi, yung ipinresenta ni Madriaga doon sa impeachment hearing. Ano ang masasabi ninyo? Ano yung naiiba? At alin sa tingin ninyo yung tunay, yung legit, at alin dito yung peke? Kayo na rin ang humusga. At heto pa epic fail talaga ang ginagawa ngayon ni Madriaga na kanyang pagsisiwalat daw ng kanyang mga testimonya laban kay VP Sara. Alpak agad ang kanyang script patungkol sa Nomu Restaurant na kanyang ibinahagi doon sa impeachment hearing. Sa hearing kasi ipinakita ni Ramil Madriaga ang isang larawan na aniyay kuha sa isang opisina sa Nomu Basyo. Nagdala nga daw ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu Basyo. Si Ramil Madriaga nag-react ngayon. Nagsalita ngayon yung asawa ng may-ari ng Nomu Basyo. Palpak na naman ang script ni Madriaga. Heto't nagsalita na ang asawa ng may-ari ng Nomu Basyo. At lahat ng kasinungalingan ni Madriaga na bulgar
Panoorin natin ang video. Si Reynold Gonzayak po, yung OBP, spokesman na po siya niyan. Tsaka si Attorney Ryan Kilala po, Office of the Ombudsman. Ano po yung hawak ni Attorney Monsayak dyan? Ayan po yung pinirmahan ko, sir, pinagawa ko sa sekretary ko. 15 piraso po yan. Yung isa po, napunta sa kanya. So ano po yung event na nangyari po dyan? Yan po yung awarding? Tama Opo, po ba? awarding po. Panghuli, saan po yan nangyari? Sa Nomu Bosyo po. Ayun. Yan din po ba yung sinasabi ninyo na pinaglagakan niyo po ng pera? Yes, sir. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niya yung asawa ko. So, Ayun. complicate kami. Ang dami yung mga message na natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya kami sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. Ay. So I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito, no? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomu para ma-appreciate nyo. Ang Nomu po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So, busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So, pagpasok nyo pa lang sa Nomu, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan eh. Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer, sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang kung mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomu. Sa liit ng Nomu, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomu sa taas ganito, tignan nyo po. Pag akyat nyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So, sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Oo nga, no? Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yon. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience. Na ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Oh. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So kailangan malinawan po natin yan, ha? So may iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomu? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito ha. Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomu na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak. May hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siya may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak. Di ba? Marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now, which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show. Tsaka di ba ang weird? Hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli. Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha.
Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po, kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa Nomo. Nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia ng Pilipinas Got Talent. Si Kuya Jobert ng Channel 2. Si Rica Lasso ng Channel 2. At napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga, nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jamie Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan kong mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Atty. Falsis. At by the way, malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin. Tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita eh. Wala akong pakialam sa impeachment, wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko eh. Ngayon sa maniwalat kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan niyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Di ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain niyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin niyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate. Pati yung mga royal customers namin can actually talk. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayos naging instant promotion pa yung ginawa ni Ramil Madriaga doon sa Nomu Basho. So dito mali na naman ang script nila. Mali ang pagkakadeliver, hindi pinag-isipan ang script. Base nga sa nakita nyo na ipinakitang video ni Atty. Edward Chico, ay wala naman dong opisina mismo sa Nomu Basho. Wala ding kwarto. So papaano nangyari? Papaano? Saan galing yung sinabi ni Madriaga? So meaning, palpak. Saan galing yung script? Hindi pinag-isipan. Nako, dehado na naman kayo. Mula sa painting, ngayon sa restaurant naman. Mali na naman ang script. Ano na naman kaya ang susunod na palabas ni Madriaga? At kung ating ang babalikan kanina, walang branch ng DHSUD ng Land Bank kung saan galing yung cheque na yon na ipresenta ni Madriaga. Kasi pansinin ninyo sa cheque na yon na galing kay Madriaga, parang old style na. Parang 70s era pa nga yata yun. Yung mga font na yon. Kung ipaghahambing natin ngayon, parang wala nang ganong style. Sa tingin ko nga, dapat hindi muna ito ipinesenta ng Committee on Justice itong cheque na ito na galing kay Ramil Madriaga. Dapat nga, meron muna silang dokumento mula sa Land Bank na nagpapatunay na ito ay isang authentic bago ito isinalang sa floor. Pero dahil nga sa pagpupumilit, dahil sa atat na atat ang Committee on Justice, sina Luistro, isinalang agad na hindi pa napapatunayan na kung authentic nga talaga itong cheque na ito na galing kay Madriaga. Sa bagay, sanay naman sila dyan mag-bend the law. Pero syempre, matalino din to, itong mga nasa likod ni Madriaga. Baka meron silang plano. Syempre, mapapansin nila yun, yung red ink na yun. Kung bakit nila ginamit yung same number doon sa dalawang cheque, well, hindi natin alam. Baka may plan B sila sa usapin ng cheque na ito. Syempre, hindi sila papayag na mabisto sila. Syempre, dadagdagan na naman nila ang kanilang kasinungalingan. Sabi nga sa mga comment section, ngayon lang daw sila nakakita ng cheque na may red ink. At syempre, usually daw, in words, yung halaga sa cheque. Kayo ba? Ano ba sa tingin ninyo ang totoo at peke doon sa cheque? At dapat na rin talagang magsalita na ng Land Bank patungkol sa usapin na ito. Ano ang inyong opinion? Aba, i-comment mo na yan dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.